Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha Amir from Japan, kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong energy. Ano makukuha natin? At tao na nakakonect sa'yo. Palagi naman natin ginagawa yun. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. Ako, teka lang yung mic ko. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. General reading to ha. Energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang kasarian mo. If this is your energy, it's good para advance ka or makatulong, baka makatulong sa'yo. Pero kayo pa rin makakapagpabago ng buhay niyo. Huwag niyo ipilit pag hindi naman sa inyo. Uy, ay. May hinihintay ka? May hinihintay ka. Yung hinihintay mo, ikasisiya mo. Maaring iba sa inyo may travel, or you're waiting for something. Kumbaga makakaahon ka sa hirap. Kung may mga situation na hirap ka ngayon, sa nakikita ko dito, magkakaroon siya ng development. Ang sabi lang dito is, try mo lang din mag-explore, or try mo mag-forward sa mga plano mo, magkaroon ka ng progress, or free yourself, i-freedom mo yung sarili mo dun sa deep na nararamdaman mo o hirap, no? Kabagay, you are the survivor, keep fighting, syempre. May liwanag na parating sa'yo. Tingnan natin, 8 of Pentacles. Capricorn. Uy, dasan ang dalawang beses mo. Sa ngayon na nakikita ko sa'yo dito, kakaroon siya ng enlightenment. Kasi nakita siya masaya ka. May iniisip ka? Date and date ito. O, 8-8. Okay, sa ngayon ang nakikita ko dito, parang meron kang isang sitwasyon na inaayos, minamaster, dinidevelop, ganyan. Meron kang isang sitwasyon na pinag-iisipan, kumbaga, no, dito. Ganyan. May mga pinag-iisipan ka, ganyan. May mga situation na magkakaroon kasi sa'yo ng enlightenment sa iba, or magkakaroon ng kamalayan para gawin o mag-focus or mag-commit dun sa bagay na yun. Kasi para sa'yo sa sarili mo, it will success, andun yung happiness ending, or andun yung positivity outcome. Kung titignan ko dito ha, there's a positivity happen sa buhay mo, sa nakikita ko sa'yo dito. Ibigay mo lang yung effort and hard work mo, kasi andito si Sun. Ganyan. Magkakaroon sa'yo ng development, ibig sabihin ay may mga happiness, enjoy, success, recovery, situation happen sa buhay mo. Andito rin yung freedom or abundance, enlightenment, ang nakikita ko. And also, mas more mag-enlighten yung intuition mo sa nakikita ko dito. Meron ka mga maaalala o ma-reminiscing from the past situation. Maaring yung mga dati mong trabaho, o kaya dati mo mga kakilala, ganyan. May mga nostalgia ako nakikita sa iyo. Meron kayong, hindi ko alam kung lahat kayo Merong iba dito na, alam mo yun yung parang ginawa, parang halimbawa nagsasalita ka, tapos yung sinabi mo, naalala mo na
ay, parang nangyari na to dati. Wala kayong ganon? May nakita akong ganon na tao dito. As in, meron. Parang ano, parang dati ito rin yung sinabi ko eh. Parang dati ito rin yung pangyayari na to. May ganon nangyayari sa inyo. Sa iba naman sa inyo is maaring sa panaginip mangyari sa inyo. May mga sitwasyon na mapanaginipan kayo. Maaring yung iba sa inyo ay may mamimiss kayo. Or someone missing. Pero ang nakita ko dito, no, may anak ba kayo? May anak kayo? Dalawa? No? Parang may celebration situation happen, no? Dito nakikita ko. Para iba kayo yung iniisip mo. Kung may mangyayaring celebration, happiness, ganyan. The Hermit. Ikaw yung tao na gusto mo, want to being alone, ganyan, mag-iisa. Minsan, hinihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Lord, Universe, bakit nandito to? Ano yan? Bakit? May iniisip ka raw. Iba dito, family related. Trabaho, family, money. Ayan. Okay, may iniisip ka, para dito ka sa sitwasyon mo na para nagsisiyasat ka, naghanap ka ng katotohanan, ano dapat kong gawin, ganito ba, ganyan ba, ganun ba. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga gusto kang aksyonan, no? Kaso, hindi ko lang alam bakit para may disappointment or handang yung feeling hopeless dun sa bagay na yun sa nakikita ko dito. Parang pinag-iisipan mo kung paano mo bibigyan ng excitement or bibigyan ng saya yung mga tao or tao sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Halimbawa, sa family mo, kasi dito rin si family, di ba? Parang nahandun ka sa sitwasyon mo, iniisip mo na gusto mo na may maibigay ka na ikasisiya nila, ikaka-excitement nila. No? Kumbaga, isa rin doon sa iniisip mo yung kinabukasan nila. No? O kaya yung darating yung mga time na pag nawala na ako, ganyan. Diba? Gusto mo meron sila mga pamana o may mga makuha sila sa'yo o may mga ganong sitwasyon na pag-iisip, no? Parang nag-iisip ka na sa iba sa inyo parang nag-iisip na kayo ng future, ng family mo, ng anak mo, ng lovers mo, ganyan. So nakikita ko dito. And then sa nakikita ko rin sa'yo dito, may tao dito na nag-iisip, no? May taong nag-iisip, may tao na curious sa'yo, may tao na feel na hindi siya sa sitwasyon na nasasaktan siya, pare nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng separation, hindi pagkakaintindihan, nagkaroon ng heartache in this relationship. No? Ang nakikita ko dito gusto niya ng positive outcome or gusto niya ng new beginning uli sa'yo, itong tao na to. Gusto niya ng union or gusto niya ng open communication, partnership, commitment also ang nakikita ko dito. Yun. Kung nagkaroon ng separation, curious pa sa sayo sa nakikita ko dito Kasi gusto kanyang magkaroon ulit ng another one more chance dito sa situation na to. Sana walang maganap o mangyari na after 3 days, 3 weeks, 3 months, or nangyari na or mangyari, or for 3 hours, diba? Sana may walang maganap na unexpected, a blow of emotion happen, na halimbawa sa kasama mo sa trabaho, hindi kayo magkasundo, maaaring magkaroon ng pagtatalo, malaki man o maliit yan, or maaaring ma-disappoint ka sa mga kasamahan mo o sa karelasyon mo, diba? Sana walang ganung mangyari. Sana wala. O kaya, may ingat na lang kayo, ingat kayo kasi merang may mga unexpected happen. Ako nakikita sa'yo. Mag-trust ka sa intuition mo dito Kung may mga bagay na gusto mong aksyonan, Capricorn, gawin mo. Kasi sinasabi dito na
it's up to you to make it happen. If you want a positive motion, positive outcome sa buhay mo, mag-action ka, mag-innovate ka, mag-start fresh ka, start the beginning, ganyan. Kumbaga, it's a time to take it action, sinasabi dito. No? Mag-trust ka sa intuition mo. Kung ano yung mga bagay na gusto mong umpisahan muli, mga ganyan. Kumbaga, take a risk ka, jump to your fashion. Yung iba naman sa inyo, maaring nagkaroon ng third party, ano? Ano po to? Parang may tao dito na may tao na kakausap sa'yo. Related to a money. Maaaring may susuportahan ka, maaaring may pagbibigyan ka, o may hihingi sa'yo ng tulong. Yun na nakikita ko sa'yo dito. At saka also, there's a commitment situation ako na nakikita. May commitment situation ako na nakikita dito na hindi mo aasahan na pwede kayong, kasi may breakup no? Pwedeng hindi kayo magkasundo. May hindi pagkakasundo, actually. May hindi pagkakaintindihan. May tao dito na nakakonect ka pero hindi naman kayo gaano nag-uusap. Ganyan. Pero hindi yung valuing, no? Sa nakikita ko dito. Pero hindi kayo gaano nag-uusap. Or hindi kayo minsan magkasundo. Sa trabaho to, may tao dito hindi kayo nagkakasundo. Yan ang nakikita ko. Expected and expected, ako nakikita dito. Yun nga, as in, maaring nagkaroon ng breakup. Aray ko anak, may tao dito na kinagat ako ng anak ko. May tao dito na gagamitin ka lang o manggagamit. Nawala na ng trust, no? O kaya may tao na hindi compatible. Hindi kayo same page. Okay ba dito, boss mo, kasama mo sa trabaho, ka-coworkers, may ganyan. Or magulang sa iba rin. Karelasyon sa iba. Kasi andito rin si O andito rin yung situation na when it comes sa trabaho mo, sa business mo, kahit na hindi ka na masaya, o kahit na gustong-gusto mo nang umalis, pinipilit mo pa rin na magstay doon. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kasi kinakailangan. Nine of Cups. Anak, dami yo, suriwa. Uy. Within a month, there's a satisfaction happen in your life. Makakaramdam, may wish come true, o kaya may makasiyahan, o may magaganap na as in beautiful things happen. Aray ko in 1 day, 1 week, 1 month. Ganyan, dito. Maaring may papasok na pera sa'yo, maaring mayroon kang ma-receive na valuable things, maaring basta mayroong something happen na maganda. Ako nakikita sa'yo. Satisfaction. Also, prosperity, no? May parating na prosperity sa'yo. Parang wish come true sa iba. O kaya yung something like gratitude. Ganun. Kumbaga, parang doon din yung situation na you are satisfied in what you have. This time, material man yan or spiritual. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kasi andun yung pagpapahalaga mo sa mga tao na nasa paligid mo. Diba dito you're starting a new beginning in life. Siguro andito yung halimbawa nasa sa trabaho. Siguro iba dito may mga parang you're thinking to start a new work.
ganyan, nagkakaroon, may mga new opportunity, new idea, ako na nakikita sa'yo, may mga bagay na i-leaving behind mo na, may mga bagay na i-let go mo na, you're releasing the baggage, sinasabi ko din dito. Ang nakikita ko rin dito, andito rin yung wish come true mo na want to travel sa iba, no? Kasi may departure din ako nakikita. And then, ang nakikita ko rin, maaring sa trabaho, maaring pa umaga ka, mapapanggabi ka, may iba yung schedule mo. O kaya mapupunta ka sa section 1, section 2, section 3, mga ganun sitwasyon. Magkakaroon ng renewal sa iba or nandun yung magkakaroon ng um, development na when it comes sa pera mo. Actually, pera mo magkakaroon ng development dito. Tao na nakakonect kay Capricorn. Alam mo nga, baka kayo ay vice versa. May abundance, prosperity, ako nakikita sa'yo. At saka iba sa inyo siguro, ano naman kayo practical naman kayong tao. Pero this time, mas more ata kayo magiging more practical because of the dreams na gusto mong maganap o mangyari in life. Ganyan. Baka may mga babaguhin ka na. Tao na nakakonect kay Capricorn. Ba dito, family related to. Ano ba si family? Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Ano ibig mo sabihin? Okay, nararamdaman niya sa'yo, Capricorn, ikaw daw yung tao na, alam mo yung parang feeling niya parang malungkutin ka. Parang pinapakita mo lang sa kanya na, hindi ko alam because of the pride or because na ayaw mong makita niya na malungkot ka o may pinagdadaanan ka, ganon. Pero nararamdaman niya dito. Nararamdaman niya sa'yo, yun nga, siguro may mga time na hindi mo sinasabi yung nararamdaman mo, umiiwas ka, ganyan, lungkot, depressed, sadness, o kaya andun yung situation na yung weakness mo o yung pagiging weak na tao mo, ayaw mong makita ng iba. Ayaw mong makita niya. Yun ang, alam mo, hindi, kahit hindi mo sabihin sa, alam niya. Alam niya, kabisado ka niya. Yun ang nararamdaman niya sa'yo. No? Kumbaga na andito rin sa iba sa inyo, andito yung sitwasyon na lumayo ka ba? Or siya ang lumayo? May paglayo. Ako nakikita dito. Tingnan natin ang nararamdaman mo, Capricorn, sa kanya. Kung lumayo at nagkaroon ng paglalayo, ang nakikita ko dito, this person, Capricorn, or ikaw to, vice versa, sabi niya, I need you. Yun nga lang, dahil sa paglayo na yon, dahil sa paglayo at dahil sa pride niya, hindi niya magawa na bumalik. Kumbaga, is more on emotions siya ngayon. Hindi nagja-jungle siya sa sarili. Or vice versa. Capricorn, anong nararamdaman mo sa kanya? Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Pero element lang naman yan Don't worry. The Empress. Nararamdaman mo sa kanya? Attraction. Siyempre. Okay, nararamdaman mo sa kanya, sabi mo sa kanya, naging mahalaga itong tao na to sa akin. Sabi mo, mahalaga itong tao na to sa akin. Kasiyahan ko yan. Kumbaga, yan yung tao na maalaga, mapagmahal, a person na, alam mo yung gagawin niya yung lahat para sa relationship or para sa family. Ganun ang nakikita ko. Kumbaga, siya yung tao na marunong mag-ayos or mag-manage ng mga bagay-bagay. Sabi mo sa kanya, yun ang nakikita ko sa'yo dito.
Kumbaga, always positive itong tao na to, sabi mo. Yun, ang nakikita ko dito. Kung kayo is nagkahiwalay naman itong tao na to, ang nakikita ko itong tao na to, kukonect to sa'yo. Kukonect siya sa'yo. Itong tao na to, makipag-ayos to sa'yo. Kung nagkahiwalay kayo, kasi magkakaroon sa'yo ng renewal. Dito rin si Magician, no? Nandun din yung manifesting, no? Na magkaroon ng, nag-away kayo? Magkaroon ng pagbabalikan. Someone is obsessed. Tingnan natin. Tao na lang ako na kay Capricorn. Ano ang intention mo kay Capricorn? Ano ibig mo sabihin? Okay, ang intention niya sa'yo, wala siyang sinasabi, pero gusto niya lang daw gusto niya lang na maging maayos ka, maging okay ka, or magkaroon ng peaceful mind, ma-relax ka, or magkaroon ka ng magandang rest, or pahinga, holiday, ganyan. O yung kumbaga, a peaceful mind. Yun ang intention niya sa'yo, no, Capricorn? Ang sinasabi niya dito. Kumbaga, wala akong masasabi sa kanya, basta gusto ko magkaroon lang siya ng peaceful mind. Yun. Kung kayo magkasama nito, yun ang nakikita ko sa'yo. Kumbaga, may mga plano siya sa'yo. No? Hindi niya pagpaplano. Plano niya lang ganun. Gusto niya maging okay ka, maging okay tayo, maging okay ang lahat. Kumbaga, wala na siyang hihilingin na iba. No? Kundi, a peaceful relationship or peaceful, kung may family kayo, may anak kayo, ganun. Kung kayo is magkahiwalay nitong tao, ang intention niya, naghihintay siya No, kung kayo hindi na nag-uusap o hindi nagkaroon ng pagpa-block sa isa't isa, kung, di ba lumabas na naman si Magician, no? Iniisip ka nito, kumbaga nagkakaroon siya ng pag-iisip na gusto niya ng development sa'yo, no? Nagiging mabagal lang yung action niya, pero nahandun siya sa sitwasyon na hindi pa siya nakakaalis o hindi pa siya totally na nakakapag-let go sa'yo or vice versa. Nagkakaroon pa rin siya ng tupat. Nandun pa rin yung doubt niya na paano, tatawagan ko ba siya, kakausapin ko ba siya, ano sasabihin ko sa kanya, yung ganyan. Yun ang nakikita ko sa kanya. Hanggang pa rin siya sa thinking na gusto niyang magkaroon ng pag-i structure o mabuong muli yung inyong relationship. Sa magkakahiwalay yun Behavior and action, tao na ako panay kay Capricorn. May pagbabalik. Bakit baliktad ang aking kinuhang card, di ba? Kuhanin na natin to. Bakit ito ang iyong behavior or action? Ano ibig mo sabihin? Ibibigay daw niya yung suporta niya sa'yo. Yun ang action niya. O, temperance, Two angels, aba! Two angels, mabait to. Capricorn, mabait to. Kasi why? Ginaguide siya ng universe, Ginaguide din siya ng dalawang angels. Ibig sabihin, angels niyo to. Ibig sabihin, pareho, itong mga ito is ginaguide kayo in this relationship. Kumbaga, sinasabi nung card dito na gagawin niya yung lahat para mapagaang yung buhay nyo, no? Sa family mo, sa relationship na to, ganun. Kasi guided kayo, dito. Okay, ang intention and behavior niya sa'yo, ang nakikita ko dito, aware siya sa'yo No, aware siya sa'yo. Sabi niya dito, hindi ko man kayang ibigay ang lahat para sa'yo. Pero,
pagsisikapan niya, no? Kumbaga gagawin niya yung responsibilidad niya bilang asawa mo, bilang boyfriend, girlfriend mo, sa family natin, gano'n. Andun yung sitwasyon na ibibigay niya yung victory and success in this relationship. Kumbaga, aware siya sa mga bagay o sitwasyon na didesisyonan niya, sasabihin niya, hakbang niya. Aware siya sa lahat dito, sa sitwasyon na to. As in. Andun din yung situation na nag-i-illusion siya. Siyempre, the illusioning someday na matapos lahat ng problema if ever na nagkakaroon sa inyong dalawa, no? Kung titingnan mo dito, di ba, there's a path or andun yung kumbaga, kumbaga dito sa sitwasyon na pipiliting buhatin nating dalawa ang mga obstacle na darating sa ating buhay. Yun ang sabi niya. Kung kayo is magkasama nito. Kung kayo naman, magkahiwalay nitong tao na to, no? Itong tao na to is muling magbabalik. Kumbaga, is gusto niya kanya kausapin. Gusto niya ng new beginning sa'yo. Yun nga lang, kasi ini-illusion ka dito ini-illusion ka niya, no? Ini-illusion ka niya, nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya. Ini-illusion nga, yun nga lang, ang nakikita ko dito, parang napanghinaan siya ng loob. Dito. Napanghinaan siya ng loob. Pero gusto niya mag-apology. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kung sasabihin mo sa akin, lahat na nandito. Kasi nandito si Magician. Nagkakaroon lang siya ng doubt to move forward sa'yo. Baka napanghinaan nga siya ng loob. Alam mo ba na may tao dito na mag-aware ka ha, ibang message na to. Mag-ingat ka, may tao dito na kaduda-duda. May tao dito magaling magsalita. Maaring bagong tao. No, kasi nakayahan dito rin si angels mo kasi maaring magkakaroon ka ng problema or ginaguide ka ng angels mo. May tao daw na mangliling lang, may manipulative, may pangliling lang, mangliling lang, dochi ka, may manipulative, may tao dito na hindi ka talaga niya gusto, may tao dito na hindi mo mapapansin hindi mo siya mapapansin. As in, hindi. Hindi mo mapapansin na nagsisinungaling siya. Hindi mo mapapansin na masama yung pake niya sa'yo. As in, hindi. Kaya pala lumabas din si angels na dalawa dito. Mag-trust ka lang sa intuition mo. Sagittarius. Oh, ito Aries, Leo, Sagittarius. And dito lahat kasi dito si Magician, no? Aquarius, Gemini, Libra. Yun. Arigatou naman si Cardes.